Hi everyone, ako pong muli si Sister Pressy and I want to share you the light of our life. Yun po ay ang salita ng ating Panginoon, words of God. So, ngayon po ba, ano po ba yung status natin sa buhay? Tayo po ba'y completely settled na sa buhay? Minsan may mga tao na by that age, gusto nila, meron na silang family, may anak na sila, mayaman na sila, may kotse, di ba? Ano ba yung status mo ngayon? Ano ba yung dinadala mo ngayon? Usually po kasi, para sa akin, your status doesn't define who you are. Hindi po ba? There's more important and valuable in life, especially on how you live your life, hindi po ba? Paano ka ba mabuhay? Nabubuhay ka ba na may ginagaya ka? Nabubuhay ka ba na para kang impostor? Hindi po ba? Nabubuhay ka ba just because your idol, ganun yung buhay niya, kailangan ganun din yung maging buhay mo? Hindi ba? Marami kasi tayong mga gusto sa buhay. Pero sa Panginoon, mas mahalaga yung what we need in our life. Yun ang ibibigay niya sa buhay natin. Just like ni Paul sa kanyang pakikipag-usap sa mga mananampalataya, especially kay Timothy, na kanya talagang binibigyan ng kahalagahan. Dahil bata pa si Timothy, meron siyang mga binibigay na aral dito. Hindi ba? Kung babasahin po natin ang Bible, doon po natin makikita kung paano magturo si Paul, si Apostol Paul, sa kanyang mga nasasakupan. Hindi po ba sa mga mananampalataya? Sabi po sa 1 Timothy 4:12, let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Diba? So, age doesn't matter in serving God. Age doesn't matter kung ano man yung edad mo ngayon. Kung matanda ka na, senior citizen ka na, you're on a middle age, young adult, diba? Mga bata, ganyan. Hindi po yun kawalan. Hindi po yun ginagawang batayan para tayo ay maniwala sa Diyos na tunay at totoo na siyang nagbigay ng kaligtasan sa ating buhay. Kasi what matter most in the Lord, sabi niya nga dito, but set the believers an example in speech. So how you talk, paano ka ba magsalita sa iba? Paano ka ba magbitaw ng pananalita mo? Paano mo ba sabihin sa mga nakapaligid sa'yo yung tungkol sa Panginoong Hesus? Paano ba ang iyong pananalita? Are you proud? Prideful ka ba? Mayabang? Ganon? Just because born again ka na o nakilala mo na ang Diyos, masyado ka ng judgmental, so yung mga lumalabas sa bibig mo medyo hindi maganda, hindi ba? So, imbes na ang mga tao ay makakilala sa Diyos, but the way you talk, nagmamatter po yun. Sabi nga, sometimes, it's not what you say that matters. It's how you say it. Hindi po ba? Minsan, may mga time na hindi natin nalalaman na kapag nagsasalita tayo, nakakasakit na po pala tayo. Minsan, akala natin na just the way you talk will give the person a good advice or an enlightenment, pero hindi natin alam, lalo nating nadidiin yung tao. Hindi po ba? Minsan kailangan yung pong salita natin. Sabi nga sa Proverbs, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay nag-iingat ng kanyang mga sinasabi. Nag-iingat sa mga lumalabas sa kanyang bibig. Totoo po yun, mahalaga po yun. Kasi, unang-una, kapag nagsalita ka, kung paano ka magsalita, doon magmamatter kung yung tao ay maniniwala sa mga sinasabi mo. Hindi po ba? So, kailangan we should be equipped kung paano natin sasabihin, isi-share yung buhay natin as a living testimony, especially na tayo ay naging humble just because of the Lord Jesus Christ. And dapat nakikita po yun sa atin pong pananalita. And second po, pangalawa po, in conduct. So, ano ba yung character mo? Ano ba yung attitude mo? Hindi po ba? Minsan talaga mahalaga po yun sa atin. Kung paano po, ano po ba, marites pa rin ba tayo? Hinahayaan ba natin na
Ang buhay natin, ang tenga natin ay pinapasukan ng mga basura, ng mga chismis. 'Di ba, tinatanggap ba natin? That's part of your conduct, hindi po ba? So, kailangan po natin na ayusin po ito. Mas maganda yung pumapasok sa ating tenga ay mga maayos na bagay o mga pangaral na pakikinggan natin at tayo naman po ay teachable, hindi po ba? Pero Sister Pressy, hindi mo naman maiwasan yun kasi may mga tao na talagang magdadala sa iyo ng mga ganun. May iwasan po natin yun. Pwede naman po nating sabihin, pwede ba wag nating pag-usapan yung ganyan kasi buhay ng iba yan eh. Mag-usap na lang tayo ng ibang bagay. Let's talk about something different, something more valuable. Di po ba? Yun po ang ating sabihin doon sa kausap natin. Kasi hindi maganda na nag-uusap tayo ng tungkol sa buhay ng ibang tao. Mas maganda kung may alam tayong hindi maganda sa buhay ng isang tao, manalangin tayo. So that's a good conduct, 'di ba? And good na magagawa natin para sa ating kapwa. And next is in love. Sa pag-ibig, paano ka ba magmahal? Paano ka umibig? Is it unconditional love na binibigay natin sa ibang tao na hindi tayo naghihintay ng anumang kapalit kapag tayo yung nagbigay sa kanila ng pagmamahal natin? Kasi ang pagmamahal po, iyan po ay isang natural na meron tayo sa ating puso, lalo na pag tinanggap mo na ang Panginoong Jesus. Hindi mo maiiwasan na magmahal ka. Sabi nga, love your enemy. Pero mas maganda kung wala kang enemy. Pwede ba yun? Opo. Ako po ngayon, wala po akong kaaway. Sa totoo lang. Ano man po yung mga nagawa sa akin, lahat po yun pinatawad ko na. Especially nung nagkasakit ako. Pinakita sa akin ng Panginoon na talagang kailangan na tayo ay magpatawad. At part po yan ng buhay, yung tayo ay magpatawad. Yung magbigay po tayo ng kapatawaran sa mga taong nagkasala sa atin. Dahil din tayo mismo ay nagkaroon ng kasalanan at pinatawad tayo ng ating Panginoong Hesus. So sabi nga, 'di ba? Love begets love, forgiveness begets forgiveness. Yun po. And next one is in faith, yung atin pong pananampalataya. Kaya sa pananampalataya po, paano po ba? Nananampalataya lang po ba tayo if everything is all right? Everything is good? Na walang problema? Hindi ba? Pero pag dumating na yung trials, problems, di ba? Troubles, there. Tumatalikod na. Iba na yung ginagawa. Hindi po ba? Pero pagka meron kang pananampalataya, meron kang pagsunod. Ako po kasi pag nananalangin ako, kapag meron ako mga problema, nai-stress ako, I always ask the Lord for the strength. And bigyan niya ako ng kalakasan talaga at bigyan niya ako ng patience na ano man yung mga sitwasyon na yon ng aking buhay ay mapaglabanan ko na wag akong gumawa ng bagay na hindi niya ikalulugod, na yung taliwas sa kaliwanagan ng buhay na meron ako. Kaya as much as possible when I have problems, I trust the Lord my God, my Lord and my Savior, na alam ko na hindi niya ako pababayaan. At yung faith ko na yun ang nag-hold sa akin, na excited ako kung papaano ko aalisin ng Diyos sa sitwasyon na yun. And the last one is purity. So, purification po ay napakahalaga nun. Every time na nakakagawa ako ng kasalanan, I ask God to forgive me, sanctify me, and purify me. Bakit? Kasi syempre, mahalaga yun para malaman ko at hindi ko na ulitin pa yung mga kasalanang nagawa ko. Hindi rin naman po ako perfect Christian, mga kapatid. Marami din po akong mga pagkukulang, pagkakamali na nagagawa. Pero what matter most is, God is always giving me so many second chance. And all of us, binibigyan niya sa atin yun. Hindi dahil deserve natin, just because He loved us so much. Mahal tayo ng Diyos. So, lagi nating tatandaan. Hindi po ba? Manatili tayo. Magsilbi tayo sa Lord. Hindi naman po yung pagsisilbi na kailangan talaga nating gumawa. Okay po yun, yung tayo sumasali sa mga gawain ng Panginoon. Pero isa rin pong pagsisilbi sa Panginoon ay yung pamumuhay ng maayos. At yung gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa.
at lagi po na tayong nananatili sa jurisdiction ng Panginoon. So, yun lamang po mga kapatid, mga kaibigan, at sana po may natutunan tayo. Hanggang sa muli po, ito po si Sister Pressy. Magandang buhay and God bless us all.